Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K4 again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni KaBBM News PH. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Mga ka-BBM, kanya-kanyang paliwanag sa publiko ang mga abogado at eksperto, maging si dating Pangulong Duterte kaugnay sa ginawang hakbang ng kampo nitong si Congressman R.D. Teves Jr. na mag-inhibit ang DOJ sa pangunguna ni Boying Rimulya. Nais ng legal team ni Teves na bitawan ng DOJ ang pagdinig sa kaso at ilipat ito sa Office of the Ombudsman. Giit ni Topacio, hindi patas ang DOJ sa pag-iimbestiga sa reklamo dahil hinahatulan na umano ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya kahit hindi pa tapos ang proseso. Ayon pa kay Atty. Topacio, may jurisdiksyon ang ombudsman sa isyu dahil sangkot dito ang isang public official. Samantala, agad naman na nagpahayag si Atty. Harry Roque na imposible ang hiling ng kampo ni Teves. Pero bago yan, may nauna ng alitan si Roque at Teves kung saan ay naungkat ang kanilang personal na hidwaan. Sa panig naman ni Atty. Panelo at dating Pangulong Duterte, may karapatan si Teves na ipalipat sa ombudsman ang pagdinig dahil sa kaparehong dahilan ni Topacio na hinuhusgahan agad ni Rimulya ang mga pinaghihinalaang akusado kahit wala pa namang nagaganap na investigasyon. Matatandaan na ganito rin ang ginawang hakbang ng kampo ni General Bantag na ipalipat sa ombudsman ang pagdinig sa kanyang kaso dahil sa injustice at agad na pag-aakusa ng DOJ Secretary na si Jesus Crispin Boying Rimulya. Mga ka-BBM, kung ikaw ang tatanungin, dapat ba talagang bitawan na ni Rimulya at DOJ ang pagdinig sa kaso ni Teves at ilipat ito sa ombudsman? Para sa detalye ng balitang yan, sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KaBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KaBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at Hindi pa tayo naka-all dito. Pero naka-subscribe tayo guys. All na lang natin. May naka-all. Like natin. Ano like ko. And all na rin natin. napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kanina nga ay naghain ng motion to inhibit ang mga abogado ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. sa Department of Justice o DOJ. Hiniling ng mga ito na bitiwan ng DOJ at ng panel of prosecutors ang pagdinig sa mga reklamo laban kay Teves. Ayon sa mga ito, hindi patas ang DOJ sa paghawak sa reklamo dahil hinatulan na umano ito ng kanilang pinuno na si Justice Secretary Crispin Boying Rimulya. Batay sa mga naunang pahayag ni Rimulya, sinabi nitong si Teves ang mastermind sa pagpatay kay Governor Ruel Digam. What concerns us are the pronouncements of the DOJ practically since day one na involved na si Congressman Teves. Yun ang nakaka-concern dyan. The case has already been prejudged for whatever reason we do not know because usually bago naman magpahayag ang kalihim ng DOJ ay matagal. Tinitignan muna. Napagkaitan din umano ng kanyang karapatan para sa due process si Teves Jr. Sa pahayag ni Rimulya, lumalabas na kinukundina na nitong guilty umano ang mambabatas. Kaya naman ang ombudsman umano ang dapat na magsagawa ng preliminary investigation at may jurisdiksyon na mag-prosecute sa kaso sa isang public official o employee. Matatandaan ng ating mga kasangbahay ang kampo o ang mga abogado ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ay hiniling din dito sa DOJ na mag-inhibit o bitiwan yung reklamo, ang pagdinig sa reklamo laban sa kanilang kliyente. Subalit hindi ito pinagbigyan ng DOJ at ng panel of prosecutors. Muling iginiit ng Department of Justice na hindi sila tumatayong hukom sa kasong murder na inihain ng National Bureau of Investigation laban kay suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr.
Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kailanman ay hindi naging judge ang mga prosecutors para epektibong husgahan o inhibit ang kanilang sarili sa kaso ng pagpatay laban sa mambabatas. Kung maalala, naghain ng motion to inhibit si Teves sa Department of Justice sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Ang naturang motion ay humihiling na bitawan na ng Department of Justice Prosecution Panel ang kaso ni Teves at sa halip ay ibigay na lamang ito sa ombudsman. Iginiit ni Attorney Topacio na hindi magiging patas para sa kanyang kliyente ang isinasagawang investigasyon kung ang pinuno mismo ng departamento ay nagsasabing guilty na ang kanilang kliyente. Si Teves ay kasalukuyang naharap sa mga kasong 10 counts ng murder, frustrated at attempted murder dahil sa umunoy pagkakaugnay nito sa pagkamatay ni dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa ngayon ay wala pa rin sa bansa ang mambabatas at ayon sa kanyang abogado, posibleng bumalik ito ng Pilipinas kung ombudsman na ang hawak at mangunguna sa isasagawang preliminary investigation sa kanyang kaso. The Department of Justice job is to determine whether there is a probable cause for filing of a criminal complaint. Now, ang mag-iimbestiga po ng probable cause yung mga piskal, yung mga investigador, yung mga prosecutor, mga abogado niya sa DOJ. Nagsalita na yung amo nyo na itong mastermind, marami pang ang mastermind. Hindi ko nga maintindihan, ba't ang daming mastermind? Ang mastermind, isa lang. Kung ako naman yung prosecutor, mag-iimbestiga, panel. Sinabi ni boss, itong mastermind. Ano pang, obviously, hindi lang nga probable cause Hinusgahan nyo na meron. Ganito rin ang ginawa po nila nung kay DG Bantag. Hindi pa nagpipiyay. Eto na. Kaya, ano sabi ko na, wala. Sigurado na yan. Yan, di pinail na, may warrant of arrest na nga yan. Ang ombudsman talaga ang magpo-prosecute dapat. But since nauna yung to take the jurisdiction over the case, ang DOJ, medyo patapusin na muna natin ang investigasyon ng DOJ. Now, kung sakali na it is not favorable to Bantag, he can always seek he can always file a motion for reconsideration before the ombudsman. He can seek refuge in the ombudsman. Baliktad po kasi yung hinihingi ng Teves Camp. Meron pong kasunduan ang DOJ at saka ombudsman na dahil kakaunti lang ang mga investigador ng ombudsman, po pwede under some circumstances na ang gagawa ng preliminary investigation para sa mga kaso ng anti-graft ay ang DOJ. Pero wala naman po silang usapin na yung mga ordinaryong krimen na gagawin ng mga taong gobyerno ay po pwede mag-imbestiga ang ombudsman. Bagamat, lahat ng kaso na sinasampa laban sa taong gobyerno ay po pwede mapasa ilalim ng jurisdiction ng ombudsman, pero hindi po para doon sa criminal aspect, doon sa administrative aspect. Pero pag ikaw po ay kongresista, nakasaad po talaga sa ating saligang batas na mapapanagot mo lang ang isang kongresista doon sa kasong administratibo, doon mismo sa Kamara at hindi sa ombudsman. Ang po pwede lang talaga na aksyonan ng ombudsman yung mga kasong kriminal pagdating po doon sa paglabag sa korupsyon, sa mga batas na may kinalaman po sa korupsyon. Somehow nakausap o nag-usap si PRRD at saka si DJ Bantag. Alam mo, masaya ako na nagkausap sila whether matulungan ni FPRRD o hindi. Pero yung marinig ko lang na nagkausap sila, saya na ako. Kay Bantag, paano ka susumpo? From the very start, hinusgahan mo na siya. Binanatan mo na siya ng inilarawan mong guilty as hell. Paano pa? Talagang hindi nasusuko yan. In other words, the DOJ created the situation. It is it has to offer pa 3 million, 2 million. Kahit palang offer mo dyan, walang mangyayari dyan. Ang problema, hindi ka na makapapakita ng ng fairness kasi nagpakita ka na ng unfairness mulat sa buli. Paano mo babawiin yan?
So that's the cue there, no? According to sa Attorney Sal Panelo. Yun nga, the DOJ has created the own fate of how this Lapid's case is gonna pursue or gonna come forward. Sa Tagalog, si DOJ Remulla mismo ang gumawa ng kapalaran kung paano move forward or mag-pursue itong kaso na ito. So sa akin naman ang ganun din naman sa aking pananaw na talagang hindi magpupurso ito or hindi ito gugulong hanggat hindi nila nakukuha si DJ Bantag. At syempre hindi nila makukuha si DJ Bantag kasi walang balak si DJ Bantag. At pangalawa doon ay At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.